Welcome to my page. Si Mr. Do It at Your Own Risk ay nandito para magbahagi ng kaalaman sa inyo. Please don't forget to follow, like and share my videos for more. Good morning mga kapitbahay. Welcome sa isa na namang bagong video tutorial. Sabi ko nga, do it at your own risk. Okay, another Excel tutorial na naman. So ito ay ang paggawa ng counter. So itong counter tutorial na ito ay nagagamit ko sa pag-collect ng data o sa madali ang pag-collect ng data. So ginamit ko to noon nung kailangan naming malaman kung ilang bata ang nakakuha ng particular na grade. So ang grade naman natin na pasado ay nagmumula sa 75 hanggang 100. So mabilis ating malalaman kahit ilang bata pa yung ating o ilang grades pa ng bata ang ating ilagay na data dito sa ating Excel. So mabilis ating malalaman kung ilan ang nakakuha ng isang particular na grade. So meron ako ditong example. So ito yung random grades na madalas nating makikita sa ating electronic class record. So pag nagka-copy tayo ng grades doon, minsan o madalas, nakikita natin full number yung ating nakikita na grades ng ating mga bata. Pero pag ating kinapi yung grades na yon, siya ay hindi siya whole number. So siya ay may decimal point. Okay? So bago natin simulan yun, kailangan muna natin siyang i-round up sa whole number. So paano ba natin siya i-round up? So ganito yun, lagyan natin siya ng label sa taas para hindi tayo, para meron tayong malinaw na basihan. Okay, so ilagyan natin itong label sa kabila ay rounded numbers. Yan, rounded numbers. So paano ba natin siya i-round as full number? Okay, so mag-insert tayo ng function. So equal. Then type natin round. Pag nakita na natin may highlight yung round, i-press natin yung tab key. So, pag na-press natin yung tab key, i-select lang natin yung cell kung saan nakalagay yung gusto nating i-round off na number. Okay, so itong cell A2 ang aking napili. So, pag na-select na natin yun, maglagay tayo ng comma, tapos 0. So, bakit 0? So, ito ay para whole number yung kanyang mai-round off. So, pag may 0 na sa huli, i-press natin yung enter key. Okay, so mapapansin nyo, na-round off na siya as whole number. Okay, so tama naman yung pagkaka-round off niya. So, 81.25, pag ni-round off natin siya as whole number, so magiging 81 lang siya. So, para mas madali nating madrag yung formula sa baba, itapat natin itong cursor sa lower right corner at i-double click. Okay, so mapapansin nyo, na-round up na rin yung mga katapat niya sa baba. Okay, so tingnan natin pa kung tama pa yung pagkaka-round up. So itong 85.75. So pag ni-round up siya, dapat 86. So tama naman, 86. Okay, so once na-round up na natin yung numbers, maglalagay naman tayo ng reference natin kung ano yung mga particular grades na ating dapat bilangin. So lagyan dito ay grade reference. Grade reference. Yan. So sabi ko nga kanina, ang grades lang naman na pasado ay from 75 to 100. So lagyan natin 100. Okay, 99. So i-drag down na lang natin siya hanggang baba, hanggang mag-appear yung 75 na number. So ayan, 75. So hanggang doon lang siya. So yan yung ating magiging reference kung ilan yung batang nakakuha ng mga grades na yan. So dito na papasok yung ating counter. So lagyan natin ng label. Ito yung ating counter. Yan. So, paano ba tayo natin mabibilang yan ng madalian? So, mag-i-insert tayo ng formula. So, equal sign.
Tapos i-type natin yung count if. Count if. So, dalawa yung lumalabas. Ang isa-select lang natin ay yung walang S sa huli. So, yung nasa taas lang. Since isa lang naman criteria ang kailangan nating gamitin. Okay, so press natin yung tab key. So, pag press natin yung tab key, so kailangan nating select naman yung range o yung ating pagbabasihan ng data. So, since kailangan natin yung rounded numbers na, so i-select natin itong B2 or cell B2 hanggang cell B33. So, yun yung ating range o yung ating reference. So, paglalagay naman ng criteria, maglagay lang tayo ng comma. So, ayan, kung ano yung criteria natin. Since yung 100 ang katapat niya, so i-select na lang natin itong cell D2. So, yun yung magsisilbing criteria natin. So, pag-enter natin nan, at blank ang lumabas or 0, ibig sabihin, walang nakakuha ng score o grade na 100. Okay, so sa lumabas ay 0, so ibig sabihin, wala talaga nakakuha ng score na 100. Okay? So, para may apply yung formula hanggang baba, i-double click lang ulit natin itong lower right corner ng cell. Okay? So, mapapansin nyo, nagka-fill up na yung ibang cell sa ibaba. Okay? So, tingnan natin yung data kung tama nga ba. So, i-check natin itong 89, yung pinakamataas. So, sabi rito, ang nakakuha ng 89 na grade ay isa lamang. So, i-double check natin kung isa nga lang ba nakakuha ng 89 na grade. So, wala pa na naka-89. Ang 89. Ayun. So, isa pa lang naka-89. Okay, so tama naman. So, isa pa para sigurado tayo. So, 88. Ilan naka-88? So, dalawa. Naka-88. So, check natin. Dalawa nga bang naka-88? Okay, 1, 2. Okay, so tama naman. Dalawa lang ang naka-88. So, pag kayo gagawa ng ganitong formula, dapat lagi pa rin natin double check kasi minsan nagkakaroon pa rin siya ng error. Okay? So, ganun lang kadali para mas madali nating makolect yung data. So, minsan kasi kailangan alamin kung ilang bata nakakuha ng particular grades na yan. At para malaman natin kung alin yung o ilan pa yung mga bata ang dapat natin tutukan. Kung sino pa yung mabababa ang grades. Okay? So, yun lamang at maraming salamat. Thank you for watching. Kung may natutunan ka sa video ko, please don't forget to follow, like and share my videos para sa mas maraming useful tutorial. Sabi nga nila, sharing is caring. God bless.